Huwag niyo na po kaming hanapin sa mga presinto sapagkat ang inyong mga pulis ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911. Darating ang inyong mga pulis sa loob ng 5 minuto. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Kami ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis, NUP Loreto Bonifacio Concepcion. At Cherry May Ocampo, reigning Mrs. Philippines International, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Limampung mangingisda huli sa iligal na pangingisda sa Cuyo, Palawan. Dalawang fire, patay matapos makipagbarilan sa mga pulis sa Quezon. At mabilis na tugon ng Kabugao PNP sa tawag sa 911, komosyon agad na naresolba. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Sa loob lamang ng ilang minuto matapos makatanggap ng tawag mula sa 911 emergency hotline, agad na narespondihan ng Kabugao Police Station upang resolbahin ang naganap na komosyon sa Barangay Daklanan, Kabugao, Ilocos Sur. Binigyang diin ng Kabugao PNP ang kahalagahan ng paggamit ng 911 hotline at ang kanilang patuloy na dedikasyon na maging laging handa sa anumang tawag ng serbisyo publiko. Narito ang detalye ng report mula kay Police Staff Sergeant John Del Supremo. Bandang alas 9 ng gabi, Agosto 21, 2025, nakatanggap ng report ang Kabugao Police Station mula sa 911 caller kaugnay ng kaguluhan sa Barangay Daklapan, Kabugao, Ilocos Sur. Ayon sa investigasyon, nagsimula ang insidente nang magkaroon ng mainitang pagtatalo ng isang ama at kanyang anak na lalaki. Nang tangkain namang awatin ng pamangkin, sinuntok siya ng kanyang pinsan na nauwi sa suntukan. Agad namang naresolba ang sitwasyon sa pagdating ng mga kapulisan at naibalik ang katahimikan at kaayusan sa lugar. Sa panayam ni Police Major 1 GRN Magay, hepe ng Kabugao Municipal Police Station, at around past 9 in the evening, kagabi, nagresponde po ang ating patrollers sa Barangay Daklapan na kung saan meron pong reported na commotion incident. Upon arrival at area, napasipay po natin ang insidente na we restored peace and order sa area and we properly turned over the incident to the barangay captain kasi level po ito ng barangay. Dagdag pa niya, we appeal to the public na huwag nyo na po kaming hanapin sa aming mga presento sapagkat kami po ay nasa inyong mga telepono. Idaya lamang po ang 911 at darating po kami sa loob ng 5 minuto. Nagpaabot naman ang pasasalamat sa mga kapulisan si alias Yasmin ang 911 caller. Sa mga kapulisan dito sa Kabugao, mabilis sila and then isang tawag ko lang is nandito na sila agad. At maraming salamat sa mga kapulisan ng Kabugao dahil nandyan sila para tumulong sa mga nangangailangan ng tulong. Ang mabilis na pagtugon ng kapulisan sa tulong ng 911 emergency hotline ay patunay na ang bawat tawag ay may kasiguraduhang aksyon. Ipinapakita ng insidenteng ito
ang kahalagahan ng mabilis na koordinasyon at agarang aksyon mula sa 911 emergency hotline. Ito ay nagpapatunay na sa oras ng pangangailangan, maaasahan ng ating kapulisan sa pagbibigay ng seguridad at proteksyon sa komunidad. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant Jandel Supremo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Jandel Supremo. Sa bisa ng warrant of arrest, matagumpay na naaresto ng mga otoridad ang top 8 most wanted persons sa rehiyon dahil sa kasong murder sa Zamboanga del Norte. Nakatutok dyan si Patrolwoman Jerilyn Colico. Matapos ang matagal na pagtatago, tuluyan nang naaresto ang isa sa top 8 most wanted person sa buong rehiyon sa ikinasang operasyon ng Lalo Police Station at Salug Municipal Police Station sa Barangay Binoni, Salug, Zamboanga del Norte. Kinilala ang suspect na si alias Atong, 41 taong gulang, biyudo at magsasaka na tubong Lalo, Cagayan at pansamantalang naninirahan sa naturang lugar. Inarestong akusado sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong murder na walang rekomendadong piyansa. Sa kasalukuyan, hawak na ng Lalo Police Station ng akusado para sa kaukulang dokumentasyon bago to tuluyang isailalim sa korte kung saan nagmula ang kaso. Ayon kay Police Colonel Mardito Giangulwan, Provincial Director, ang pagkakaaresto sa isang mataas na target sa regional level ay patunay na walang ligtas na lugar para sa mga kriminal. Patuloy ang Cagayano Cops sa pagtitiyak na mapapanagot ang mga lumalabag sa batas saan man sila magtago para sa mas ligtas na komunidad. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jerilyn Colico, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Nagpapasalamat Patrolwoman Jerilyn Colico. Nasabat ang mahigit 100,000 pisong halaga ng shabu mula sa isang babaeng suspect matapos ang isinagawang buy-bust operation ng PNP sa Kalumpit, Bulacan. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Mildred Tawagon. Ang tinatayang 136,000 pesos halaga ng shabu mula sa isang babae sa isinagawang buy-bust operation ng Kalumpit Municipal Police Station sa Barangay Iba, Este, Kalumpit, Bulacan, nito lamang Miyerkules 20 ng Agosto taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Leopoldo L. Estorque Jr., Acting Chief of Police, ang suspect na si alias Josie, 53 anyos at residente ng naturang barangay. Nasamsam ng Station Drug Enforcement Unit ng Kalumpit ang 7 pakete ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 136,000 pesos at 500 peso bill bilang buy-bust money. Nahaharap ang sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at kasalukuyang nasa kustudiya ng otoridad para sa dokumentasyon at wastong disposisyon. Patuloy ang Bulacan PNP sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Angel L. Garciliano, Provincial Director ng Bulacan Police Provincial Office, sa pagpapatupad ng pinaigting na kampanya kontra iligal na droga upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Mula dito sa Bulacan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Mildred A. Tawagon, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Mildred Tawagon. Nauwi sa matinding barilan ang isinagawang operasyon ng mga otoridad laban sa 2 hinihinalang gun for hire sa Barangay Calawag na nagresulta sa pagkasawi ng mga suspect. Patrolwoman Jeve Marie Famoso sa balita. Ay, tuwilo, Will. Hello guys, nandito po yung magbagang Calawag. Yan guys, oh. Kita nyo naman yung magbagan, muntik na, madali. 2 hinihinalang kasapi ng isang notorious na gun for hire group ang napatay sa engkwentro laban sa mga pulis sa Calawag, Quezon nitong Huwebes ng hapon. Ayon sa ulat ng Quezon Police Provincial Office, alas 3:30 ng hapon nang magsagawa ng buy-bust operation ang mga tauhan ng Provincial Intelligence Unit, katuwang ang Calawag Municipal Police at 2nd Quezon Provincial Mobile Force Company sa isang gasolinahan sa Barangay Santa Maria. Ngunit nang matunugan ng mga sospek ang operasyon, agad silang tumakas patungong Tagkawayan. Agad namang ipinaabot ng PIU sa Calawag Police ang direksyon ng kanilang pagtakas.
Pagsapit sa checkpoint sa Barangay Sumilang, pinaputukan ng mga sospek ang mga pulis na nakabantay at ang humahabol na team. Gumanti ng putok ang mga operatiba na nagresulta sa habulan at palitan ng putok hanggang Barangay Santa Milagrosa, kung saan tuluyang napatay ang dalawang sospek. Kinilala ang mga ito na si June, 42 anyos, residente ng Candelaria at alias Kenneth. Na-recover sa kanila ang ilang baril na matapos suriin, lumalabas na ginamit sa mga naunang kaso ng pamamaril sa Sariaya, Candelaria, Chaong at Lucena City. Batay pa sa investigasyon, sangkot umano ang mga sospek sa hindi bababa sa 7 kaso ng pagpatay sa ikalawang distrito ng Quezon. Pinuri naman ni Quezon Police Acting Provincial Director Colonel Romulo Albasha ang mabilis at maayos na koordinasyon ng mga operatiba. Aniya, patunay ito ng kanilang matibay na paninindigan na tiyakin ang kapayapaan at kaligtasan ng mga mamamayan. Mula dito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jevie Marie Famoso, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Jevie Marie Famoso. Sa isang malawakang operasyon laban sa iligal na pangingisda, 50 mangingisda ang naaresto ng mga otoridad sa karagatang sakop ng bayan ng Cuyo, Palawan. Alamin ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Abigail Datu. 50 nangingisda matapos mahuli ng mga otoridad sa aktong nangingisda nang walang kaukulang dokumento sa karagatang sakop ng Barangay Manamok, Cuyo, Palawan, nitong Agosto taong kasalukuyan. Batay sa ulat ng Cuyo Municipal Police Station, nagsasagawa ng seaborne patrol operation ang kanilang mga tauhan nang mamataan ang mga mangingisdang gumagamit ng lambat at kompresor. Nang hingan ng mga papeles bilang patunay ng legalidad ng kanilang pangingisda, bigo umano ang mga ito na magpakita ng kaukulang permit. Dahil dito, kaagad silang inaresto ng mga kapulisan at dinala sa himpilan para sa tamang disposisyon. Nahaharap ang mga mangingisda sa paglabag sa Municipal Ordinance No. 2022-1890 o ang An Ordinance Prohibiting Transient Fishermen from Fishing and Collecting Marine Products within the Municipal Waters of Cuyo and providing penalties therefore. Sa ngayon, nasa kustodiyanan ng Cuyo Municipal Police Station ang mga nahuli habang patuloy na isinasagawa ang investigasyon. Ang matagumpay na operasyong ito ay nagpapakita ng mas pinaigting na kampanya ng kapulisan laban sa illegal na fishing at iba pang ipinagbabawal na aktibidad upang mapanatili ang kaayusan, kapayapaan at pangangalaga sa ating karagatan. Mula dito sa Calapan City, Oriental Mindoro, ako po ang iyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Abigail B. Datu, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Abigail Datu. Matagumpay na naisagawa ang Search and Rescue Refresher Training para sa mga kawani ng Philippine National Police sa Ifugao na naglalayong palakasin ang kahandaan ng lokal na pulisya at pagresponde sa mga emergency at kalamidad, lalo na sa mga sitwasyong nangangailangan ng rescues sa tubig o iba pang delikadong sitwasyon. Police Master Sergeant Ermelinda Cacleong, ibalita mo. Paghahanda sa banta ng anumang sakuna, naglunsad ang Ifugao Police Provincial Office sa pangunguna ni Provincial Director Police Colonel Jeremias Oyawon ng 2 araw na Search and Rescue Refresher Training na ginanap sa Camp Colonel Joaquin P. Donuan, Poblacion North, Lagawi, Ifugao, nito lamang Agosto 19 at 20 taong kasalukuyan. Ang kaganapan ay naging matagumpay sa pakikipagtulungan ng mga kawani ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office at Bureau of Fire Protection na nagsilbing tagapagsanay sa mga training sessions ng mga kalahok mula sa lahat ng municipal police stations at provincial mobile force companies ng Ifugao PPO. We supported the activity of the PPO Ifugao together with the Bureau of Fire Protection of Ifugao as trainers for them to be refreshed and as a first responder during emergencies. So yan po yung mga tinuro namin, hindi lang po mga yan, kasali po yung kasi kahapon tinuro namin yung CPR sa infant and adult. Not only that, pati po yung mga basic na
workmanship. Aktibong nagsagawa naman ng practical exercises at drills ang mga kalohok sa mga iba't ibang kasanayan na kanilang natutunan. Yes, ngayon po ay nangyayari po dito ang CSSR, the Collapse Structure Search and Rescue Operation, wherein yung ating mga kawani ng PNP ay nagsasanay sa CSSR. Ngayon, ang ginagawa nila ay paano yung pag-identify ng victim sa loob ng collapse structure. So far, very adaptable and participative naman po sila regarding this training. Pinaliwanag naman ni Police Lieutenant Colonel Dwight Fagyan ang kahalagahan ng pagiging handa at mahusay sa mga pamamaraan sa search and rescue operations upang higit na matugunan ang anumang banta ng hindi inaasahang sakuna. Ang ginagawa natin ngayon is kumuha tayo ng mga pulis natin sa mga police station, and then yung kasama natin yung mga membro ng BFP and PDRIM. Dahil ito isa sa mga gawain ng Ifugao PNP para sa paghahanda kung sa anumang sakuna na mangyari, mga insidente dito sa bayan ng Ifugao. So 2 araw lang ito pero makita natin na intensive yung pagsasanay na ito ng representative ng every police station ng Ifugao PBO. Ang aktibidad ay patunay sa matatag na ugnayan ng 3 ahensya ng gobyerno na siyang nangunguna sa pamamahala sa mga insidente sa panahon ng krisis at sakuna. Mula dito sa Ifugao, ako ang inyong PNN correspondent, Police Master Sergeant Ermelinda Cacliong, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Ermelinda Cacliong. 2 individual ang nasa kote sa ikinasang buy-bust operation ng Pasay PNP sa Barangay 67 Zone 8 ng naturang lungsod. Tinutukan yan ni Patrolwoman Mika May Bahiwag. Nasa kote ang 2 watchlisted na individual ng mga tauhan ng Pasay City Police Station Drug Enforcement Unit o SDEU sa isang buy-bust operation na ginanap bandang 6:15 ng gabi sa Barangay 67 Zone 8, Pasay City. Kinilala ang mga suspek na sina alias Koy, 36 anyos at alias Liu, 36 anyos na kapwa residente ng Barangay 67 ng nasabing lungsod. Na-recover mula sa kanila ang 7 sachet ng hinihinalang shabu na may tinatayang malaking halaga at isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money. Kasalukuyang nakadetine ang mga suspek sa tanggapan ng Pasay PNP at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mika May Bahiwag, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Tinatayang mahigit 400,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat ng mga otoridad sa ikinasang buy-bust operation ng mga otoridad sa Iloilo City. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Act of 2002 sa kasalukuyang nasa kustodiya ng pulis. Nakibalita dyan si Patrolwoman Charmaine Balunsat. Sa isang matagumpay na buy-bust operation sa Zone 2, Barangay San Juan, Molo, Iloilo City, naresto ng mga tauhan ng Iloilo City Police Station 4 ang isang high-value individual at 2 street-level individual nito lamay 19 ng Agosto taong kasalukuyan. Ayon kay Police Captain Ryan Chris Inot, officer in charge ng Iloilo City Police Station 4, ang mga naaresto ay kinilalang sina alias Jude, 23 taong gulang, binata, isang SK Kagawad na itala bilang isang high-value individual. Alias Third, 32 taong gulang, isang street-level individual, at si alias Koykoy, 38 taong gulang at isang street-level individual. Nakumpiska sa nasabing operasyon ang 5 heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng pinaghihinalaang shabu na tumitimbang ng humigit kumulang 60 gramo na may estimated standard drug price na nagkakahalaga ng 408,000 pesos. Dagdag pa rito, nakumpiska rin ang buy-bust money at iba pang mga non-drug items. Mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165
buang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga suspect na nasa kustudiya na ng pulisya para sa tamang dokumentasyon at disposisyon. Patuloy na paiigtingin ng Iloilo City Police Station 4 at buong hanay ng kapulisan ang kanilang kampanya kontra iligal na droga upang masiguro ang seguridad at kaligtasan ng bawat mamamayan sa komunidad. Mula dito sa Western Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Charmaine Balunsat. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Charmaine Balunsat. Pinarangalan ng Consul General ng South Korea ang Police Regional Office 7 matapos ang matagumpay na pagkakaaresto sa 5 Koreanong pinaghahanap ng Interpol. Ang balita mula kay Patrolwoman Carla Jane Tanyo. Ng Korean Consulate ang Police Regional Office 7 sa matagumpay na pagkakaaresto ng 5 Korean nationals na pinaghahanap ng Interpol sa pamamagitan ng personal na pagbisita ni Consul General Song Sewon noong 18 ng Agosto sa Pro 7 headquarters sa Cebu City. Sa kaniyang pagdalaw, formal na inabot ni Consul General Song ang letter of appreciation kay Police Brigadier General Rodrigo A. Maranan, Regional Director ng Pro 7, bilang pagkilala sa mahalagang papel ng Pro 7 sa pagsisilbi ng Interpol Red Notices laban sa mga dayuhang may kinahaharap na kaso sa Republic of Korea. Binigyang diin ng Korean Consul na ang nasabing liham ay simbolo ng tiwala at pasasalamat ng kanilang pamahalaan sa dedikasyon ng Pro 7, lalo na sa pagpapatatag ng kooperasyon sa pagitan ng Korean Consulate sa Cebu at ng kapulisan ng Central Visayas. Dakong 2:00 ng hapon na isagawa ang pagsisilbi ng Red Notices sa 5 Korean nationals na nasa custody ng Regional Police Drug Enforcement Unit 7 Custodial Facility. Ang operasyon ay sinagawa ng Regional Special Operations Unit 7, katuwang ang Regional Intelligence Division 7 at may koordinasyon sa Bureau of Immigration, Korean Consulate at Korean Police. Ang mga nasabing individual ay nahaharap sa mga kaso sa South Korea kaugnay ng paglabag sa Articles 47 at 26 ng National Sports Promotion Act na isagawa ang operasyon sa maayos at mapayapang pamamaraan na nasaksihan mismo ng mga kinatawan mula sa mga nabanggit na ahensya. Sa kasalukuyan, nananatili sa kustodi ng Pro 7 ang 5 dayuhang suspect habang hinihintay ang kaukulang legal na proseso para sa posibleng deportasyon o karampatang aksyon alinsunod sa batas. Ang tagumpay na ito ay nagpapakita ng matibay na ugnayan at epektibong koordinasyon ng Pro 7 sa mga dayuhang embahada at international na ahensya tungo sa hangaring makamit ang padaigdigang seguridad at katarungan. Mula dito sa Central Visayas, ako ang PNN correspondent, Patrolwoman Carla Jane Tanyo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Carla Jane Tanyo. Naaresto ang isang wanted person sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong paglabag sa Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004. Matapos itong arestohin ng mga tauhan ng Hilongos Municipal Police Station sa Barangay Magnangoy, Hilongos, Leyte. Patrolwoman Cristel Palafox sa report. Doon ng mobilidad ang isang lalaking wanted person sa kasong paglabag sa RA 9262 matapos mahuli sa Barangay Magnangoy, Hilongos, Leyte. Naresto ang akusado bandang 5:00 ng hapon ng mga tauhan ng Hilongos Municipal Police Station sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong paglabag sa RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 na may nirekomendang piyansa na 72,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan. Ang akusado ay dinala sa Hilongos Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang pambansang pulisya ay masigasig sa pagtupad ng kanilang tungkulin na panagutin ang mga lumalabag sa batas upang mapanatili ang kaayusan, kapayapaan at seguridad ng mamamayan tungo sa isang ligtas, maunlad at disiplinadong bagong Pilipinas. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Palafox, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Nauwi sa pagkakaaresto ng isang high-value individual at ng kanyang kapatid ang ikinasang bypass operation ng mga operatiba ng Mati City Police Station. Katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency matapos masabat ang tinatayang 120,000 halaga
ng hinihinalang marijuana sa Barangay Central, Mati City. Patuloy naman na pinag-igting ng kapulisan ang kanilang kampanya laban sa ipinagbabawal na gamot upang matuldukan ang operasyon ng mga sindikato at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Patrolwoman Reyna Rose Disipolo sa balita. Isang matagumpay na operasyon kontra iligal na droga ang sinagawa ng mga otoridad sa Butuasan, Barangay Dahican, Mati City noong Agosto 21 na nagresulta sa pagkakaaresto ng isang high-value individual at kaniyang kapatid. Nasamsam mula sa mga sospek ang tinatayang 1 kilo ng hinihinalang partial dried marijuana na may tinatayang halaga na mahigit 120,000 pesos sa merkado. Isang seryosong banta ng kalusugan at kapakanan ng komunidad kung ito ay naipakalat. Kinilalang mga sospek na si alias Boy, 32 anyos at alias Edwin, 36 anyos. Pinangunahan ang operasyon ng Mati City Police Station, katuwang ang City Drug Enforcement Unit, Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit at mga ahente ng Philippine Drug Enforcement Agency. Isang undercover agent na bumili na hinihinalang marijuana mula kay Boy gamit ang markadong 200 pesos matapos ang palitan agad na dinakip ang mga sospek. Sa sinagawang body search at follow-up inspection, nakuha pa mula sa kanilang pag-iingat na isang bag, isang kahon at iba pang pakete na naglalaman ng hinihinalang marijuana, pati na rin ang isang lighter at pinaniniwala ang ginamit sa iligal na aktibidad. Ang mga sospek ay kasalukuyang nakakulong at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagpahayag naman ng paalala ang mga otoridad na hindi sila titigil hanggat hindi nabubuwag ang mga grupong patuloy na nagpapakalat ng iligal na drogas sa Mati at sa buong region. Panawagan din nila sa publiko ang aktibong pakikiisan sa pagbibigay ng impormasyon upang mapanatili ang kapayapaan at kayusan sa komunidad. Dito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Reyna Rose Disipolo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Reyna Rose Disipolo. Nasamsam ng mga otoridad ang hinihinalang iligal na droga mula sa isang street-level individual sa ikinasang search warrant operation ng pulisya sa Barangay Nukuyapo, Tandangan, South Cotabato. Nakibalita riyan si Patrolwoman Vina Morales. Nasamsam ng mga otoridad ang iligal na droga sa isang street-level individual sa isinagawang search warrant operation sa Purok Masagana, Barangay Lambunaw, Tantangan, South Cotabato, nito lamang Agosto taong kasalukuyan. Kinilala ng Tantangan Municipal Police Station ang suspect na si alias Alog, na sa 8 gulang, walang trabaho at residente ng nasabing lugar. Bandang alas 6:45 ng gabi nang isinagawa ng mga tauhan ng Tantangan MPS kasama ng iba pang mga operatiba ang search warrant operation, kung saan nasamsam ang 2 pakete ng hinihinalaang shabu na may timbang na 12.20 na gramo at nagkakalaga ng 14,960 pesos. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Tantangan MPS ang suspect at mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, ang Police Regional Office 12 ay patuloy ang kampanya kontra iligal na droga para sa mas matiwasay, ligtas at drug-free na rehiyon. Mula dito sa General Santos City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Vina Morales, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Vina Morales. Pinangunahan ni Police Brigadier General Jason de Guzman, Regional Director ng Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region, ang groundbreaking ceremony para sa itatayong bagong gusali ng Barira Municipal Police Station. Patrolwoman Judy Ann Alibo sa report. Ni Police Brigadier General Jason C. de Guzman, Regional Director ng Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region, ang groundbreaking ceremony sa itatayong bagong Municipal Police Station ng Barira sa Barangay Lipawan, Barira, Maguindanao del Norte, nito lamang 19 ng Agosto taong kasalukuyan. Ang naturang seremonya ay dinalohan din ni Honorable Abdul Rauf D. Tumawis,
Municipal Mayor ng Barira, Maguindanao del Norte, barangay officials, katuwang ang BFP at iba pang personahe ng Maguindanao del Norte PPO. Ang bagong istasyon ay magsisilbing sentro ng mga gawaing nakatuon sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa buong munisipalidad ng Barira. Aniya ni Police Brigadier General de Guzman ang kalagahan ng pagkakaroon ng isang modernong istasyon ng pulisya upang mas mapabuti ang serbisyo ng kapulisan sa komunidad. Ang istasyon na ito ay hindi lamang isang gusali, ito ay simbolo ng aming pangako sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa Barera. Layunin ng Philippine National Police sa pamamagitan ng inisyatibang ito na tiyakin ang maayos at dekalidad na pagbibigay ng serbisyong publiko, isulong ang epektibong pagpapatupad ng batas at mapalakas ang tiwala ng mga mamamayan ng Barera sa kanilang kapulisan. Mula rito sa riyon ng Bangsamoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Judy Ann Alibo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Judy Ann Alibo. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. At sa mga mahal naming kababayan, huwag na kayong maghanap ng pulis sa presinto sapagkat sila po ay nasa inyong telepono. Tumawag sa 911, darating sila sa loob ng 5 minuto. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis, NUP Loreto Bonifacio Concepcion. At Sherry May Ocampo, reigning Mrs. Philippines International, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.